Kinumpirma ng DILG Chief na nakatanggap sila ng intelligence information tungkol sa planong paglikha ng kaguluhan ng isang lokal na grupong terorista sa mga anti-corruption rally sa Metro Manila nitong araw ng Linggo. Sa kabila ng seryosong banta, naging matagumpay daw ang mga hakbang ng PNP upang maagapan ito. Si Creseling Catarong magbabalita. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis sa kasagsagan ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa gobyerno nitong Setyembre 21. May mga insidente ng paghagis ng mga bato. Isang container van at motorsiklo ang sinunog ng mga nagprotesta. May ilang mga rallyista ang inaresto, kabilang ang mga menor de edad. Kaugnay dito, kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na nakatanggap sila ng intelligence report ukol sa planong pagsabotahe ng lokal na teroristang grupo sa mga kilos protesta sa Metro Manila araw ng Linggo. Yes, that's why all contingencies were considered. Ayon kay Remulla, ang layunin ng mga lumahok sa rally ay mapayapa at malinaw na gusto lamang nilang ipahayag ang kanilang saloobin. Bagay na kinikilala at pinakikinggan umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, ang posibleng plano ay pagsabog ng bomba sa Luneta o sa People Power Monument. Ngunit dahil sa maigpit na pagbabantay ng PNP, agad nilang na-monitor ang sitwasyon. Our biggest fear that did not happen was someone would incite violence during the People Power Monument rally because the intent of the people there were peaceful. Our biggest fear was that there would be instigation there. Buti na lang sa Mindiola nangyari at mas nakocontain namin yung situation. Sa kabila ng seryosong banta, naging matagumpay ang mga hakbang ng Philippine National Police upang maagapan ito. Ayon sa ulat, 400 pulis na nakasibilyan ang ikinalat sa mga lugar upang magmasid at agad na tumugon kung kinakailangan. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the Luneta or in the People Power Monument. But with the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what was going on and to assess, and the vigilance paid off and none of it transpired. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon batay sa mga intelligence report na natanggap ng mga otoridad. Nangako ang DILG na maglalabas ng opisyal na ulat sa mga susunod na araw. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy nilang ina-assess ang mga banta mula sa iba't ibang grupo tulad ng mga komunistang terorista, lokal na teroristang grupo, pati na rin ang mga Islamic extremist groups. Ito lalo na't may mga aktibidad sa Mindanao na posibleng mag-spill over sa Metro Manila. Especially we have elections in Mindanao, we have the Islamic terrorist group, we have the BIFF, the DI Hassan, DI Maute, and other threats like for example our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan such that there are several contingencies that we have done. Binigyang din niya ang mga paghanda ng PNP bago pa man magsimula ang mga protesta, kabilang ang pagsusuri sa mga lugar, pakikipag-ugnayan sa mga komunidad kung saan nanggagaling ang mga rallyista at mga operasyon upang pigilan ang pagdadala ng mga armas at explosive materials. If you're going to look at the number one is yung LRT natin, marami pong nakadeploy na mga pulis doon. Especially, we have coordinated with the DOTR such that merong mga X-ray machines doon at nagagamit. And other police operations that we have done. Samantala, kinundira ng Malacanang ang paggamit ng kabataan bilang mga kasangkapan sa karahasan. Tin-itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseling Catarong, SMNI News.